Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nais na wasakin ng Yinwind Sovereign ang 5-pick stronghold dahil sa hindi nais ng mga ito na sundin at ibigay ang nais nito sa dalawang miyembro nilang babae. At habang papasugod ito, ay bigla naman na may isang boses na nagtanong na kung sino naman ang walang galang na nag-iingay ng 10 oras na ng gabi. Dagdag na tanong pa nito na kung sinong baliw ba ang dumating upang magdulot ng kaguluhan at gisingin ang lahat. Dahil dito ay bigla naman na natigilan ang kanilang pinuno dahil sa alam na nito kung sino ang nagtatanong na ito, at maging ang Yinwind Sovereign ay bigla din na napahinto sa kanyang narinig. Kaya naman ay galit na galit nitong tinatanong na kung sino ang nagsasalitang ito, at mukhang nagtataglay ito ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganito. Ngunit bigla naman na may nagsalita muli at sinasabi na kung lasing ito, ay dapat na natulog na lang siya ng tahimik, dagdag pa niya na bakit ito nagtutungo sa stronghold ng iba upang gumawa lamang ng kaguluhan. Sa naririnig niya ay tinatanong niya ang nagsasalita na kung banibiro ba siya nito ngayon, at inutusan na lumabas ito ngayon din, upang may hatid na niya ito sa impyerno ng personal. Nang bigla naman na nagtungo ito sa kanyang harapan at nagpakita, matapos ay tinanong ng ating bida ang Yinwind Sovereign na kung sa papaano siya nito ihahatid sa impyerno na ngayong nandito na siya. Sa nangyari ay hindi naman siya makapaniwala sa sinasabing ito sa kanya ng isang bata lamang. Kaya naman ay tinatanong nito ang kanilang pinuno na kung sino naman ang isang ito, sa isip ng Yinwind Sovereign na mukhang ang utak ng batang ito ay wala na sa maayos na pag-iisip, dahil kung hindi ay hindi ito maglalakas ng loob na magsabi sa kanya ng mga ganong mga salita, ngunit napansin naman niya na mukhang hindi ito pinipigilan ng mga taong nakapaligid sa kanya, at napapatanong siya na kung bakit naman kaya. Nang bigla naman na nagsalita si Juka na kung ano na ang gagawin nito sa kanya, dahil hindi pa nito sinasagot ang tanong niya magmula nang nagpakita ito sa kanya. Sa isip nito na base sa itsura ng batang ito ay punong-punong ito ng kabaliwan sa kanyang katawan, at ang pagpaslang dito ay mamantsahan lamang niya ang kanyang mga kamay. At kung iisipin niya ang posisyon niya sa Myrm o sa Green Forest, ay mas mabuti para sa kanya na huwag na lamang pansinin ito. Sa tingin niya na normal lamang na magkaroon ng mga iilang tanga sa iilang kuta ng Green Forest, kaya naman ay sinabi nito na kalimutan na lang nila ito at ihanda na lang nila ang mesa na puno ng mga maiinom para sa kanya ng mabilis. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Juka na kung saan ito pupunta sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, at mukhang natatakot ito sa kanya. Sa sinabing ito ng ating bida ay bigla naman ditong nagalit ang Yinwind Sovereign, kaya naman ay mabilis nitong binal-ikan si Juka at sinugod upang bigyan ng aral. Sa nakitang ito naman ng kanilang pinuno ay napasabi na lang sila na sa huli ay sa ganito pa din pala ito mauwi, kaya naman ay sinabi na lang nito sa ating bida, na huwag niya itong papaslangan. Nang makalapit ang atake niyang ito sa ating bida, ay madali lamang niyang napawalang bisa ito gamit ang isang pag-atake. Sa nangyari naman ay nagulat dito si Yinwind Sovereign, nang matapos ay sinabihan naman ito ni Juka na napakahina nito. Kaya naman ay naghanda naman dito ang kanilang bisita at sinabi nito sa ating bida na ang akala niya ay isa lamang itong mahinang bata ngunit ngayon ay mukhang may ibubuga naman pala ito. Dagdag pa niya na kanina ay totoong hindi niya nilakasan ang ginawa nitong pag-atake sa kanya, ngunit ang sitwasyon ngayon ay hindi na tulad ng kanina, dahil lalakbanan na niya ito ngayon ng seryoso, at ipapakita niya dito kung bakit siya tinawag na ang Yinwind Sovereign. Sa nangyayari ay nagmamasid naman dito si Juka at nagtataka sa malakas na hangin na naipapalabas nito. Sa kabilang banda naman ay napapatanong ang dalawang babae na kung magiging ayos pa kaya ang matandang ito kapag nagpatuloy ang kanilang labanan, maging ang kanilang pinuno at ikalawa nitong kapatid ay nag-aalala din sa maaring sapitin ng Yinwind Sovereign, kaya naman ay nagtanong ang ikalawa nitong kapatid sa kanilang pinuno na kung papahintuan na ba niya sa paglalaban ang dalawa, na sinagot naman nito na kung sa papaanong paraan naman nila gagawin iyon. Nang matapos na maghanda ang Yinwind Sovereign, ay agad nitong inatake ang ating bida at may kung ano ang pumalibot sa leeg nito. Nang matagumpay niyang mailagay ito sa leeg ni Juka, ay sinabi nito sa ating bida na sa isang segundo lamang ay tatanggalan niya ito ng kanyang ulo,
at ito ay napakasimple na parang kanyang paghinga. Bagamat kaya niyang gawin ang bagay na iyon, ay sinabi nito na hindi niya papaslangan si Juka ng ganun lamang kadali, at kung magmamakaawa man ito sa kanya para sa buhay nito ng paulit-ulit, ay dahan-dahan niya din itong papaslangan. Nang bigla naman itong nagtataka dahil sa walang nangyayari sa kanyang ginawa, sabi naman dito ng ating bida na hindi dahil sa hinahayaan lamang niya ito sa kanyang ginagawa, ay makakaya na siya nitong paslangin. Matapos ay hinawakan nito ang ginawa niyang atake kay Juka at sinabi na tigilan na nito ang pakikipaglaro sa kanya. Sa nangyari naman ay gulat na gulat dito ang Yinwind Sovereign, lalo pa nang winasak lamang ito ng ating bida sa kanyang harapan, at sinabihan siya na seryosohin na nila ang kanilang labanan. Nagtataka naman ito sa ginawang iyon ni Juka, sabi nito na ang atakeng ginawa niyang iyon ay hindi dapat basta-basta lamang na napapawalang bisa. Ngunit sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na mali siya ng inaakala dahil napakadali lamang na alisin yun para sa kanya sa umpisa pa lang. Sa isip naman nito ay sigurado siya na tinamaan niya ito ng kanyang atake, at halos lahat ng mga martial artist na mula sa siyam na great sects ay madali lamang na mapapatamba gamit ng ataking iyon. Dahil sa tagal nitong nag-iisip sa mga nangyayari ay tinanong na siya ni Juka na kung ano nang ginagawa nito at seryosohin na nila ang kanilang laban, ngunit sa isip pa din niya ay napapatanong siya na kung sino ba talaga ito, dahil kahit na medyo nakainom na ito ng alak ay walang paraan para mapawalang bisa niya ng ganon-ganon lamang iyon. Ang kanilang pinuno at ang ikalawa nitong kapatid ay nasa normal lamang ang kanilang mga level. Kaya naman ay napapaisip siya ngayon na kung papaano nila nagawang masakop ng kanilang kasikatan ang buong Henan Province, at mukhang siya ang rason kung bakit kilalang kilala ang 10 bayani ng 5 Pick. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang siya na kaya pala sinasabihan siya ng dalawa dahil sa walang kakayahan ang mga ito na mapahinto ang batang nasa kanyang harapan, dahil dito ay napasabi siya na mukhang nakakapanabak ito, at isang desenteng makakalaban ang kanyang makakaharap matapos ng kanyang matagal na pagpapahinga, kaya naman ay sinabi nito na siya ay ang Yinwind Sovereign ay lalabanan siya ng seryoso. Nang bigla naman na napahinto ito sa pagsasalita dahil sa naging reaksyon ni Juka sa kanya, nang bigla naman na natawa ito ng malakas dahil sa hindi na niya mapigilan pa ang nararamdaman nito dahil sa kanyang mga narinig. Sabi nito na ang kanyang pangalan ay talagang nakakatawa, dahil dito ay naiinis naman na sinabihan ito ng Yinwind Sovereign na mas mabuti kung iisipin nito ang kanyang mga sinasabi sa kanya, dahil kung ano ang kanyang mga sinasabi ngayon, ay siya na din kanyang magiging huling salita. Matapos ay mabilis na inatake nito si Juka, ngunit habang pinagmamasdan naman ito ng ating bida habang papalapit ay tinanong niya ito na kung isa din ba siya sa mga taong nakakaharap niya na malakas lamang base sa kanilang mga pananalita, dahil kung ganon ay napakabagal nito para sa kanya. Sa sinabing ito ng ating bida ay nakaramdam naman siya ng labis na inis dito, kaya naman ay ginamit na niya ang kanyang itinatagong teknik, ang unique ultimate technique, Yinwind Cadaver's Claw. Ngunit nang malapit na ang malakas nitong atake kay Juka, ay iniangat naman nito ang kanyang isang kamay, at gamit lamang ang dalawang daliri nito, ay matagumpay naman siyang napigilan ng ating bida. Matapos napigilan ito ni Juka, ay ramdam naman sa paligid ang malakas na shockwave na nagmumula sa atake ng Yinwind Sovereign. Sa ginawang ito ni Juka ay nabigla naman ito at napapasabi na imposible na mangyari ito, dahil sa nagawa lamang niyang mapawalang bisa ang ginawa niya gamit lamang ang dalawa nitong daliri. Sa isip nito na sinabihan sila ng kanilang master na huwag itong gagamitin hanggat maari, ngunit, wala na siyang iba pa na pagpipilian, kaya naman ay habang nakadikit ang kanilang mga daliri ay ginamit nito ang teknik na itinuro sa kanila ng kanilang master at ito ay ang Dark Heaven Osiris Strike. Sa isip nito na madami siyang pinagdaanang masasakit na mga karanasan, para lamang matutunan ang ganito kapambihirang martial art na mula sa Heaven Destroying Demon Lord, at hindi pa siya nagawang matalo kahit na isang beses matapos niyang mamaster ang teknik na ito. Sa lakas nito, ay kaya nitong mapabagsak ang kahit na elder ng isang sect ng mabilisan, at hindi nito naisip na magagamit niya ito sa isang bata lamang. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na siya ang nagdala nito sa kanyang sarili,
kaya naman ay huwag niyang sisisihin ito sa kanyang gagawin, kaya naman ay buong lakas nitong pinakawalan ang kanyang teknik na natutunan sa kanilang master. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa nagawa lamang na baluktutin ni Juka ang mga daliri nito mula sa pagbibigay niya ng malakas na atake dito. Sabi dito ng ating bida na mukhang nakakapagpalabas ito ng malamig na hangin, at nagagawa niyang palitan ito ng kakaibang kulay, at talagang namamangha siya para sa ginawa niyang ito, kaya naman ay masayang nagpakilala dito si Juka at sinasabi na masaya itong makita siya. Sa nangyayari ay naiinis naman ito at napapasabi na ang batang ito ay talagang nababaliw na, nang bigla naman siyang tinawag ng ating bida matapos na bitawan nito ang pagkakabali ng kanyang daliri at sinabi na itatak niya ang sasabihin nito sa kanyang isipan habang naghahanda ng isang malakas na suntok, na ang kanyang mga kaibigan, ay hindi bagay na maari niyang paglaruan. Kinakabahan naman sa gagawing ito ang kanilang pinuno, dahil kapag ginulpi ni Juka ang emisaryo ng Green Forest, ay maaring hindi na sila makakasali pa sa gaganaping Green Forest Grand Summit, kaya naman ay napasigaw ito bigla at sinasabihan ng ating bida na huwag nitong ituloy ang kanyang gagawin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari naman ay natulala ang Yinwind Sovereign sa kanyang nasasaksihan, dahil sa ang nakikita nito na nasa kanyang harapan ay isang malaking imahe ng dragon, at habang papalapit ito ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang isang ito, at mukhang dito na magtatapos ang kanyang buhay. Nang bigla naman itong may nakitang isang nilalang na nakasakay sa isang bangka, kaya naman ay napapatanong ito na kung patay na ba siya, kaya naman ay napasabi siya na hindi maari ito dahil sa hindi pa nito nais ang mamatay. Nang bigla naman itong napatigil dahil sa bigla na lang na huminto ang kamao ni Juko sa kanyang muka, at nagbigay ng malakas na puwersa sa kanyang likudan. Sa nangyari ay halos tanggayan naman siya dahil dito, at halos pagpawisan sa labis na kaba na kanyang nararamdaman. Nang matapos ay napapatanong ito sa kanyang isipan na paanong nangyari ito sa kanya at ang lakas nito ay talagang malahalimaw, at dahil sa labis na kaba nito na ramdam na ng kanyang buong katawan, ay bigla na lang itong napaluhod. Matapos ay sinabi ni Juka dito na kung hindi lamang dahil sa kanilang pinuno, ay nais na niya ito sanang ihatid sa impyerno, at isipin na lang nito na maswerte siya sa ngayon. Hindi pa nito tuluyang naipapalabas ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang labanan, subalit, hindi nito napigilan na mawala ang lahat ng kanyang kagustuhan na lumaban pa, at kung ano ang naramdaman niya mula kay Juka, ay ang nakakatakot na pressure na naramdaman niya din mula sa Heaven-Destroying Demon Lord. Kaya naman ay nanginginig nitong sinasabi sa ating bida na itigil na nila ito dito, at inaamin niya na nakagawa ito ng malaking pagkakamali habang siya ay lasing. Sabi naman dito ng ating bida na ngayon ay alam na nito na mali siya, kaya naman ay sinabi niya dito na sa susunod ay huwag na itong gagawa pa ng kung ano-ano habang siya ay nasa impluwensya ng alak. Dagdag pa nito na dahil sa nais pa niya na matulog ay bakit hindi na ito magpaalam sa kanyang mga kapatid sa bandido at umalis na. Nagtanong naman dito ang Yinwind Sovereign na kung nais ba nito na siya ang maunang magpaalam sa mga ito, dahil mayroong pagkakasunod-sunod sa kapangyarihan ng Green Forest na kailangan niyang sundin. Ngunit sa sinabing ito ng Yinwind Sovereign ay nainas naman dito ang ating bida dahil sa nais na niya ang matulog. At tinanong niya ito na kung nais pa ba niya na ipagpatuloy ang pang-iinis sa kanya. Sa sinabing ito ni Juka ay mabilis naman itong tumayo at nagpaalam at tinawag ang mga ito na kanyang mga kapatid na bayani ng 5-pick, at siya ay aalis na ngayon din, kaya naman ay sinabi nito na magkita na lang ulit sila sa Mansapyeong. Nagtataka naman dito ang kanilang pinuno dahil sa tinawag sila na bilang ang kanyang mga kapatid. Matapos ay nagmamadali na itong umalis kaya naman ay sinabihan na lang nila ito na mag-iingat siya sa kanyang paglalakbay. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa pagtawag sa kanila bilang ang mga kapatid nito ng isa sa 12 demonic generals. Ito ay parang isa sa pinakamababang ranggo sa organisasyon na itinuring na kapatid ng isa sa mga mataas, at ito ay dahil lahat kay Juka, dahil ang estado ng 10 bayani ng 5-pick ay tumaas ng hindi inaasahan. Subalit ang mga tao sa 5-pick stronghold ay hindi lubusan na naging masaya, dahil sa isip ng mga ito ay mas malakas pa ang isang Juka kumpara sa Heaven-Destroying Demon Lord, at ang inggit,
respeto at tiwala sa kanya ng mga tao ay umabot na sa sukdulan. Nagtanong naman ang pinuno sa kanyang ikalawang kapatid na magiging ayos ba sila sa darating na Green Forest Summit sa Mansapyeong. Sumagot naman ito na dahil sa mayroon silang Yeonjuka sa grupo ay sa tingin niya ay magiging ayos lamang sila dito, na sinag-ayunan naman ng kanilang pinuno at sinabi na sigurado siya na magagawa nilang manalo sa mga ito. Sa ibang banda naman habang nagmamadaling tumatakbo palayo ang Yinwind Sovereign, ay naiinis ito at hindi pa din makapaniwala na ganun-ganun lamang siyang ipinahiya ng ating bida, at hindi nito naisip na ang malahalimaw na martial artist na ito ay nakatago lamang sa 5-pick stronghold, at kapag sumali ito sa gaganaping Green Forest Grand Summit, ay sigurado siya na magkakaroon ng malaking kaguluhan sa kanilang ranggo sa Green Forest, kaya naman ay kailangan niyang magmadali at upang masabihan ang kanilang commander-chief sa bagay na ito. Matapos ng mga ilang araw na nagdaan, sa isang banda ng kabundukan, ay galit na galit ang isang grupo at tinatanong na kung sino ang naglakas ng loob na harangan ang dinaraanan ng Suwal Merchant Union, at mukhang nais nito na mapaslang, kaya naman ay inutusan ng mga ito na ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sabi lamang nito na ang araw ay malapit ng lumubog at mukhang hindi pa din ang mga ito nais na magpahinga. Kaya naman ay sinabi nito na may nais lamang itong makita sa kanilang mga dala at ganoon lamang kasimple ang kanyang nais, kaya naman ay hiniling nito na sana ay makipagtulungan ang mga ito sa kanya ng maayos. Ngunit sinabi ng pinuno ng mga ito na huwag itong magpatawa sa kanila, at tinanong na kung anong karapatan naman ang mayroon siya upang inspeksyonin ang kanilang mga dalahin. Sabi naman nito na nais lamang niyang tignan ang mga ito ng sandali, at sinabihan na huwag sanang magalit ang mga ito at makipagtulungan na lang. Sa nais naman na mangyari na ito ng lalaking nakamaskara ay nagalit naman dito ang kanilang pinuno sa pagiging walang pakundangan nito, at sinabi nito na nais niyang makipagtulungan sila dito sa kanyang mapanakot na tono, at ang kanyang pagiging aroganti ay walang hangganan. Humingi naman ito ng paumanhin kung para sa kanila ay mukhang nananakot siya sa mga ito, dahil kung ganoon nga ay dapat na lang silang sumunod sa kanyang gusto. At tinanong niya ang kanilang pinuno na kung bakit mukha yatang pinapalaki niya pa ang ganitong usapin, at tinanong niya ito na kung hindi ba nito gusto na protektahan ang buhay ng kanyang anak. Sa nangyari ay nagalit naman ito at sinabi na anong lakas ng loob nito na takutin sila at mukhang nawawala na ito sa kanyang katinoan, dahil kung sa tingin niya na makakaya nitong harapin silang lahat ay nagkakamali siya, kaya naman ay sinabi nito na ito na ang kanyang huling pagkakataon, at kapag hindi ito tumabi ay aatakihin nila ito. Sabi naman nito na mukhang wala na siyang pagpipilian pa, kung hindi ang paslangin silang lahat bago niya matignan ang kanilang mga dala-dala. Sa galit ng pinuno ng Merchant Union ay inutos nito sa kanyang mga tauhan na dalhin ng mga ito ang ulo ng isang iyon sa kanya dahil sa kapangahasan nito, na agad naman din nilang sinunod at nagsipagsugod. Sabi naman dito ng lalaking nakamaskara na mukhang hindi maganda ang magiging sitwasyon ng mga ito sa kanya, dahil 20 taon na ang nakakalipas, ang mga tao ay mabilis na tumatakbo palayo kapag nakakakita sila ng kung sino na nakasuot ng itim sa kanyang buong katawan, matapos ay nagpalabas ito ng kanyang malakas na kapangyarihan sa mga tauhan nitong papasugod. Nang bigla naman na nagtaka ang mga ito dahil sa mabilis na nawala ang lalaking nakamaskara sa kanilang kinaroroonan, nang bigla naman na sumulpat ito sa kanilang harapan, at mula dito ay isa-isa silang binigyan ng kanyang mga pambihira at napakabilis na mga pag-atake, na hindi din nagtagal ay mabilis lamang nitong pinagpapaslang ang mga naunang sumugod sa kanya. Dahil dito ay sinabi ng isang tauhan nito na mabilis na protektahan ang kanilang mga karwahe, at sumugod ang iilan. Kaya naman ay may isang mabilis na sumugod sa likudan ng lalaking nakamaskara, ngunit mabilis naman niyang nakita at nagawang mapaslang ang sumugod sa kanyang likudan. Nang bigla naman itong nagtaka dahil sa bigla na lang na nawala ang kanina lamang ay kausap niya na pinuno ng Merchant Union, at napapatanong siya na kung kailan pa ng mga ito nagawa ang makatakas. Matapos ay agad naman na nagsisugod na dito ang mga naiwang mga tauhan ng pinuno and Merchant Union, kaya naman ay mabilis nitong pinaslang ang mga papasugod, at sa nangyari ay gulat naman ang mga natitira sa kanilang nasaksihan. Sabi naman nito na mukhang hindi binabantayan ng mga ito ang kanilang mga depensa upang mabilis lamang niya na napapaslang, at mukhang alam na ng kanilang pinuno ang kanyang pagkakakilanlan kaya naman ay mabilis na itong tumakas,
ngunit sabi niya na hindi na ito mahalaga pa ngayon, dahil mukhang dala nila ang isang bagay na pinapahanap sa kanya ng taong iyon. Kung ganon ang kaso ay sa tingin niya na hawak ito ng kanilang pinuno na tumakas kanina lamang, at kailangan na niyang mabilis na sundan ito, kaya naman ay ibig sabihin lamang nito na ayos lamang na paslangin niya ang lahat ng mga ito dito. Sa di kalayuan naman, ay sinasabi ng isa nitong kasamahan na kailangan nilang bumalik upang matulungan ang iba nilang mga kasamahan na naiwan, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng pinuno, at sinabi na wala na silang oras pa para sa ganong bagay dahil wala na silang magagawa pa at kailangan na lang nila na makalayo dito. Sa isip nito ay humihingi naman ito ng paumanhin sa mga kasamahan nitong naiwan, sabi nito na kapag natapos na ang bagay patungkol dito ay susundan niya ang mga ito sa kamatayan, ngunit sana ay maintindihan nila na sa ngayon ay hindi pa siya maaring mamatay, dahil sa ang bagay na ito ay ang bagay na hindi dapat na mapasakamay nila. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.